mayroon talagang discharge ng tinatawag na oxidative stress sa katawan natin, at yung voltage ang pinaka measurement. Bumababa talaga ang voltage. Normal sa tao, observe ko mayroong 8 volts, mayroong 1 volt, 1.2, 2 volts. Tapos bumababa hanggang doon sa 0.03, 0.001. Almost yung iba zero talaga na after nung ano. Ito rin nakaupo, siguro work from home ganyan, o nakapatong ang paa niya doon sa grounding mat. Ito naman natutulog, mayroong grounding sheet. Sa US ito na setting kasi mayroon silang grounding system. Okay? Pero may packs na piniprits ang isang community sa US na normal daw kuno very dirty yung grounding na yan, hindi pwede gamitan, kaya kailangan mo maggawa ng sarili mong grounding. I don't know, mamaya i-discuss natin, may video ako dito. So ito yung timeline ng resulta ng mga tao na nag-grounding. So siguro sa day 1 they don't feel anything, lalo na sa first day. Some people might feel calm and notice a reduction in stress. Unang naano talaga yung stress, kaya gaya yung sinabi ko sa inyo, pag nag-stress ka, kumukuha ang mga cells natin sa healthy cells, yung cellular exchange of electrons, doon siya kumukuha, kaya nagkakaroon ng inflammation. Pero kung mayroon kang grounding, hindi na siya kukuha doon. Hindi na siya kukuha. Saan siya kukuha ng electron? Sa earth, kasi naka-ground ka eh. Kaya you will notice na feel calm ka, at saka halos walang stress. Ako rin personally nararamdaman ko yan. Hindi masyado. Pag-gising ko ng umaga, wala na yung pain na normal na nararamdaman ko dahil sa pagod sa previous day. Yan. After 1 week, yan, karamihan ng mga tao ay experience deeper at saka more relaxed sleep. Yung tulog talaga, yan ang nagugustuhan ko sa grounding, kasi yung tulog mo talaga ay maayos, deeper and relaxing. Tapos more energy and experience a reduction in inflammation. So itong sinasabi ko, nawawala ang inflammation. Bakit? Kasi hindi na sila kumukuha doon sa mga healthy cells mo. Kasi mayroon ng source ng electrons, yung tinatawag na electrons na nagiging sabi nila free radicals. Ko-convert siya, mga oxidative stress natin doon nakukunin sa ground. Kaya halos wala nang inflammation ng katawan natin. Hindi na nananakit, gising natin. So ito yung picture before. Ayan, red meaning sobrang charge yung mo, sobrang taas ng depletion ng electrons. Pero kung nag-grounding ka, wala na, relax na, natatanggal na ang oxidative stress mo sa katawan mo sa pamamagitan ng pag-ground. So nadi-drain doon sa earth, kaya nagiging ganito ang kulay niya. So ito naman after 1 month, report consistent deeper, yun, sa tulog talaga. Tapos energy level mataas. So yung mga chronic pain nila dati, ganyan, nawawala. Saka yung inflammation, saka yung napaka-importante ang stress. Kasi pag stress ang buhay natin, napaka-malaking bagay. Of course, individual resort may vary. Kaya ito ang sasabi ko, na hindi siya ma-frame doon sa tinatawag na termino nila na RCT, Random Control Test. Hindi ito ma-RCT. Mahirap ito yung RCT. Kasi iba-iba nga, sabi ko sa inyo. Halimbawa, magawa ako ng setup. Iba ang setup ko dito sa bahay ko. Iba yung setup mo. Kasi iba-iba nga ang sitwasyon. Ang ground, magkaiba. May ground naman na medyo yung soil nila ay basa-basa ng konti. Iba naman dry. Iba naman may simento. Kailangan pa nilang magkaiba-iba talaga sa grounding pa lang, ha. Tapos yung katawan natin magkaiba. Pero through experience ng mga tao na gumamit nito, ay masasabi natin na mayroong effect. Yun lang, hindi mo lang talaga ma-zero out o same repeatable like equation na para maging scientific siya. Yan. Isa sa mga
isa sa mga effect ay yung blood structure before and after. 45 minutes lang to ha. Nakaupo ka or siguro mayroon kang grounding mat. Nakalamp yung ano mo, yung blood cells mo. Pero after that nagaano na siya. Kaya magaan, madaloy ng katawan mo kasi yung blood structure mo ay medyo ano na siya, hindi siya nagka-clamp. Kasi pag nag-ano yan, mataas ang density. Kaya nga yung normal talaga sa medical practice, binibigyan ka ng aspirin. Yun ang purpose ng aspirin, para to make your blood thinner. Pero kung nag-grounding ka, natithinner na yan eh. Meron siyang effect doon sa thinning ng blood mo. Kaya yung may mga sakit cardiovascular maganda ito para sa kanila. Of course, individual resort may bari. Kaya hindi na ano siya. Yan, yung isa naman naka-ungrounded, kaya yan, red. Stress. Ito namang isa, green. Kasi may grounding siya. Yan, improve sleep, lower stress and anxiety. Grounding has been proven to lower cortisol level. Cortisol is the stress hormone to ng katawan natin. So fight insomnia. Halimbawa insomnia ka, matagal ka makatulog, ito yun. So ito ang morning fatigue na sinasabi ko, na paggising, kahit ako mismo noon before grounding, mayroon talaga morning fatigue. Biro mo, kagigising mo pa lang, sakit ang katawan mo. Tapos yung daytime energy level mo wala na, kasi pagising mo pa lang masakit ng katawan mo eh. So, wala na. Pero kung pagising mo halos walang morning fatigue, kaya yung energy level mo sa buong araw ay mataas. Itong sinasabi ko na improve digestion. Yan. May inflammation din ang digestive system natin. Tulad ako, nung before grounding, pagising ko ng umaga, sumasakit kaagad ang tiyan ko. Halos buong buhay ko na yata yan eh. Na-observe ko talaga. Mayroon talaga pag umaga, lalo na pag umaga. O kaya pag busog ako nung previous day, ay may sakit ng konti. Kaya kailangan kong mag-CR. Yan. So, yun ay intestinal inflammation. Naluluwer siya, hindi naman nawawala, kasi yun naman ang function talaga ng intestines. Pero hindi na tulad ng dati na talagang masakit. Mayroon pa rin siya, halimbawa ako mayroon pa rin, pero hindi na masyadong lowered and controlled na siya. Dahil nare-remove yung mga harmful toxins, tapos yung overall digestion mo ay naaayos. Kasama na din ito yung blood circulation throughout the body. Yun yata yung mga reason kasi magandang blood circulation mo, so yung exchange ng nutrients mo ay maganda, daloy. Kaya ganun na rin ang digestive system mo. Ako naniniwala ko na it takes time ng mga tao na mayroong ganito na mga sitwasyon. Tulad ako, mayroon ako nito. It takes time. Pero na-experience ko nung unang nag-grounding ako, ito ang unang nawala eh. Tapos unti-unti siya, unti-unti. Nawala muna tapos unti-unti hanggang ngayon. Mayroon pa rin pero hindi na ganun ka serious yung pain ko sa umaga, lalo na paggising. Okay? So itong sinasabi ng science about grounding. Ito yung tinatawag na may term sila na ginamit, anecdotal experience eh. 96% of participants report feeling significant more relaxed while using grounding mat. Yan. 93% of participants, yan, mayroon silang significant reduction in inflammation documented with infrared imaging in 2015 by Usman, Browner, and Chevalier. Yung mga critics nito ay sinasabi kasi ito si Usman, si Brown, sponsored kasi ng ng grounding industry. Of course, siyempre wala namang iba, wala nagbo-volunteer ng mga scientists. Kaya gagawa ng study talaga to further enlighten yung mga community natin na gumagamit ng grounding. Pero yung iba RCT level eh. Yung iba naman ay mayroon pa ring mga scientific loopholes. Hopefully daanan natin yan, ma-explain kung bakit. Mayroon akong slides niyan eh, kung bakit hindi ito matandi 1:1 sa pulse electromagnetic field therapy. Okay, 93%. 100% naman sa mga participant may significant improvement in blood viscosity at saka reduction in blood clumping after 10 minutes
Pero mo 10 minutes lang nagkaroon na kagad sila ng reduction in blood viscosity. Ibig sabihin lang ng viscosity, pag viscous yung blood mo ay mataas ang density. So normally bibigyan ka ng doktor pag lumapit ka sa doktor, "Dok, parang ano yata mabigat ang katawan ko at ang blood pressure ko ay mataas." Bibigyan ka ng aspirin para mag-declump ang blood mo, bumaba ang viscosity. 'Yun ang medical solution na ginagawa ng medical practitioners natin ngayon. Ayan yung cortisol level from evening to morning. Kasi habang natutulog tayo, nag-spike din yung cortisol natin. Ibig sabihin, habang tulog tayo ay mayroon pa rin cortisol na naiiwan. Kaya nagigising tayo, hindi tayo fresh pag gising natin ng umaga. Pero pag naka-ground ka, yan, normal yung cortisol mo. In fact, yung cortisol mo ay pababa ng pababa. Talagang magaan at maliwalas. Okay. So itong sunod na video na to ay tungkol ito sa isang tao na nakakita siya ng program ng grounding doon sa TV or sa internet nung unang, hindi pa naman matagal, ito lang siguro mga 10 years ago. Tapos in-apply niya ito personally kasi siyang unang nangangailangan. Itong taong to ay nakatira sa Alaska, kung saan malamig at talagang pagod din siya dahil manumano yung trabaho niya doon. Puputol ng kahoy para pang gatong sa firehouse niya, fireplace. Yun. This was a winter like no other. 44 feet of snow fell in total. There's a reason why I feel crappy today yet. By the way, ipapublish ko ito sa yung video na to kasi nakuha ko lang ito doon ipuposting ko ito doon sa grounding page natin para makita niyo yung buong video nito. Maganda ito Hello! Can you help me carry some pieces of firewood? Napagod talaga sa trabaho. The workload was daunting and unrelenting. My back muscles kept me in agony. My frozen hands stayed numb. Hindi lang malamig din. Here's a fence. Kapal talaga ng snow. An 8-foot high fence. But as you can see, I take care of orphaned wildlife. Their lives fared much better in the brutal season compared to their wild counterparts. You might have wondered what that greatest health discovery pronouncement made on that internet show was. It is called earthing, which refers to the recent uncovering